paki-share at pakikalat ang videong to para marinig ng sambayanan kung gaano ito kabayas para sa akin itong media. Ito mga kababayan, pansinin ninyo kapag may politiko na maingay laban sa sistema, biglang may pasabog na issue, biglang may dokumento, biglang may leak, biglang may media narrative. At ngayon, si Atty. Marcoleta, si Senator Marcoleta, naman ang tinatarget. Ang tanong, may malinaw bang ebidensya? O baka naman trial by publicity na naman ito? Ayon kasi sa ulat, ayon sa ulat daw, si Panfilo Lacson na nakakuha umano si Marcoleta ng allocation na aabot sa kalahating bilyong piso based sa dokumentong galing umano sa abogadong na dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Pero teka muna, hindi porket may dokumento, parang kung pakikinggan mo automatic parang guilty na agad. Diba? Napakadaling magbasa ng pangalan sa papel. Ang mahirap patunayan ay kung may direktang partisipasyon ba talaga sa anomalya. At ito ang problema sa ilang media ngayon. Imbis na magtanong ng nasaan ang ebidensya, ang dating agad sa headline, para bang may hatol na. Ganito kasi ang mga teknik minsan, magbanggit ng malaking halaga, lagyan ng pangalan ng sikat na politiko, tapos bahala na ang publiko mag-isip na guilty. Parang ang ginagawa kasi ngayon, tignan nyo yung intro pa lang ni Mel Chanco dito. Parang psychological conditioning yan. Ito. Pakinggan nyo. Isiniwalat ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na nakakuha si Senador Rodante Marcoleta ng allocable na nagkakahalaga umano ng kalahating bilyong piso. O diba? Base yung tira nila parang psychological conditioning talaga. Kapag sinabi mong kalahating bilyon, automatic, syempre yung mga nakikinig dyan, parang galit na agad ang tao. Pero nasaan yung nasaan yung perma, transaction, anong tawag dito, bank trail, or direct proof, meron ba? Kasi kung puro aligasyon lang, edi parang demolition job na ito. At pansinin ninyo, timing kapag papalapit na ang eleksyon o lumalakas na ang isang tao sa publiko, biglang may issue, biglang may expose, biglang may leak. Hindi ba pwedeng coincidence? Oo, pwede. Pero hindi rin pwedeng paniwalaan agad nang walang due process. Nakapagtataka talaga yung mainstream media ngayon. Kapag ang taong binabanatan nila ay hindi nila kaalyado, headline agad kahit hindi pa napapatunayan. Pero kapag ibang kampo, tahimik. Oo, tahimik na tahimik. Diyos ko, akala mo pipi. Minsan nililibing pa sa dulo ng yung anang balita. Kaya mga kababayan, matuto tayong mag-isip, huwag tayong maging sunod-sunuran sa sensationalized reporting. Dahil sa panahon ngayon, vloggers na lang ang halos totoong nagbabalita ngayon. Diba? Hindi lang armas ang ginagamit sa laban ng mga kalaban ngayon, pati media narrative na rin. Kung may ebidensya laban kay Marcoleta, ilabas ng buo, kasuhan, imbestigahan, panagutin kung guilty. Pero kung pangalan lang ang ihahagi sa publiko para dungisan ang reputasyon ng tao, ibang usapan na yan. Dahil sa totoong demokrasya, hindi media ang hukom, ang katotohanan pa rin. Diba? So, ayun, kung umabot ka sa video to, hanggang dito na lang po muna. And pakishare-share na lang po itong video para makita ng iba. And shoutout dyan kay Senador Marcoleta. Naniniwala pa rin kami sa iyo, no? Naniniwala pa rin kami sa iyo at hindi kami naniniwala dito sa mga pinagsasabi nila. Grabe talagang mainstream media. Tingnan nyo, pwede namang sabihin nila na 500 million.
bakit sasabihin na kalahating bilyon para magmumukhang malaki yung talagang parang pinapalabas nila na parang ganito si senator. Ay, nako, Diyos ko, may si media. Ewan ko ba kung may naniniwala pa ba sa mainstream media ngayon.